buhay ang Pasko para sa ating lahat. Isa ito sa mga pinakamahalagang araw para sa karamihan ng mga Pilipino. Ikaw kabarangay, ano ang pinaka-memorable mong Christmas memory? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa Barangay LS. Ako po si Luna at ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Bata pa po ako noong pumanaw ang totoo kong nanay. Aminado po akong sobra akong nalungkot sa pagkawala niya. Pero kahit na ganoon ay nagawa ko pa rin magpatuloy sa buhay dahil hindi naman nagkulang sa akin si Papa sa pagmamahal at pag-aalaga. At mas lalo pang naging masaya ang buhay ko nang mag-asawa ulit si Papa. At doon ko nakilala ang aking stepmother at stepsister ko na si Mara. Habang lumalaki ako ay masaya ang buhay namin kasama si Papa, si Mara at ang stepmother ko na tinatawag ko na rin na Mama. Tinuring nila akong parang sariling anak at kapatid. Kaya hindi ko kailanman naramdaman na nag-iisa ako. At tuwing Disyembre, isa sa mga pinaka-inaabangan kong ginagawa na kasama si Papa ay ang pagsali namin sa Christmas Lantern Making Contest sa probinsya namin tuwing Pasko. Tuwing gumagawa kami ni Papa ng parol o Christmas Lantern ay si Mama at si Mara naman ay abala sa ibang bagay. Madalas nilang sabihin na nakakapagod at nakakatamad daw ang paggawa ng parol. Pero para sa amin ni Papa, ito ang oras na mas lalo kaming nagiging close at mas nagiging masaya. Sa totoo lang ay matagal na naming pangarap na manalo sa contest. Dahil ilang taon na kaming sumali pero ni minsan ay hindi pa po kami nananalo. Sige po. Konting ice pa po. Luna? Ay, mahal. Kumain na kayo dito. Mamaya nyo na tapusin yung Christmas lantern nyo. Mamaya na lang po kami kakain, Ma. Oo, saglit na lang to, mahal. Mauna ka na. Alam nyo, kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung pagsali-sali dyan sa lantern making contest ng barangay. Hindi naman kayo nananalo eh. Sayang lang sa oras yan at pinapagod nyo lang ang mga sarili ninyo. Ay, nako. Si Mama talaga, napakanega. Huwag po kayong mag-alala kasi nararamdaman ko na this year is the year. Feeling ko talaga mananalo na kami ni Papa ngayon eh. Di ba, Pa? Mismo, anak. Basta, kakain na ako ha. Sumunod na lang kayo kung gusto nyo. Sige po, Ma. Andito na ako! I'm home! Oh, Mara, saan ka galing? Gabi na. Relax lang po kayo, Ma. Yung tanong ko sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Saan ka galing? Sa bahay lang po nung kaklase ko. Kung ganon bakit ngayon ka lang? Pasensya na po kayo ha. Napasarap po kasi yung kwentuhan namin eh. Sa susunod, magpapaalam ka sa akin kung gabi ka na makakauwi. Kasi kung hindi, ilalak ko na yung gate at sisiguraduhin ko na sa labas ka na matutulog kasama yung mga lamok. Naiintindihan mo? Ma, kumalma po kayo. Hayaan nyo na po muna si Mara. 18 years old naman na siya eh. Ay, hindi. Habang dito kayo nakatira sa bahay ko, ako ang masusunod. At isa pa ilang beses nang umaalis ng bahay tong kapatid mo nang hindi nagpapaalam. Oy, Mara, makikinig ka sa mama mo. Sorry na po talaga. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Kumain ka na ba? Tapos na po. Nakikain po ako dun sa bahay ng kaklase ko. Mabuti naman pala kung ganun. Pues kung gusto niyo pang kumain sumunod lang kayo sa akin sa kusina. Pagod na akong kakasuyo sa inyo. Ay, Ate Luna, anong nangyari dun kay Mama? Napikon yata kasi ayaw namin tigilan ni Papa yung paggawa nitong parol eh. Ay, nako.
Hayaan nyo na muna yung mama ninyo. Kakalma din yan, maya-maya. Mara anak, tulungan mo na kaya kami ng ate Luna mo dito. Papa naman eh. Huwag niyo na ako idamay dyan. Kaya niyo na yan. Tama si Papa, Mara. Sigurado ako na mag-i-enjoy ka sa paggawa nitong parol. Subukan mo lang. Mag-i-enjoy. Tignan niyo nga yung mga mukha niyo ni Papa, ate. Pinagpapawisan na nga kayo. At mukhang hirap na kayo dyan sa ginagawa niyo eh. Oo nga, pero hindi ibig sabihin nun, hindi kami nag-enjoy. Tama. Tsaka isa pa, paano hindi kami pagpapawisan ni Papa eh? Wala naman tayong aircon dito sa sala. Tsaka iisa lang yung electric fan, oh. Ewan ko sa inyo. Basta labas na ako sa Christmas lantern making contest na yan, ha. Mukhang hassle eh. Alam mo, para kang si Mama. Pareho kayong nega. At para ka namang si Papa, ate. Pareho kayo nag-e-enjoy dyan sa ginagawa nyo kahit hindi naman kayo nananalo. Anak, ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, panalo ka. May mga bagay talaga na kailangan mo munang pagdaanan at paghirapan bago mo matikman yung sarap ng tagumpay. Ay, nako Papa. Wala na kayong pwedeng sabihin ni Ate Luna na makakapagpabago ng isip ko. Sasabayan ko na nga lang si Mama na kumain. Teka lang, akala ko ba kumain ka na sa bahay ng kaklase mo? Nagutom ako sa kakapilit nyo sa akin at tulungan kayo dyan. Nakaka-stress na yung parol na yan. Sige na, mauna na ako. Bye! Si Mara talaga. Ay nako, hindi ka pa nasanay sa kapatid mo. Oh, halika na, ituloy na natin to anak. Sige po, Pa. Papa Dudut, hindi po namin natapos ni Papa ang parol ng gabing yon kasi pareho kaming napagod. Kaya tinabi na lang muna namin ang parol at napagdesisyonan na tapusin na lamang namin ang paggawa ng parol sa susunod na araw. Noong nakita ni Mama na itinabi na namin ang parol ay natuwa siya at inimbitahan niya na kami na kumain ng hapunan. Katulad din kami ng ibang pamilya. May mga asaran at may mga tampuhan. Pero sa huli, Papa Dudut, ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan. Kahit may mga pagkakataong hindi kami nagkakasundo, ay mahal na mahal ko sina Mama at Papa at si Mara. Sa totoo lang ni minsan ay hindi ko naramdaman na stepmother ko si Mama o stepsister ko si Mara. Dahil palagi kong nararamdaman ang malasakit at pagmamahal nila sa akin. Pero noong akala ko ay tuloy-tuloy na ang saya ng buhay namin ay doon pala ako nagkamali. Isang araw habang nasa bahay kami nila Mama at Mara ay may tumawag at nagsabing na aksidente raw si Papa at nabundol ng isang bus. Parang gumuho ang mundo ko sa sandaling marinig ko yon. Nanginig ang buong katawan ko at yun na yata ang pinaka nakakatakot na balitang narinig ko sa buong buhay ko. Wala kaming inaksayang oras at dali-dali kaming pumunta sa ospital. Pagdating namin doon ay nakita namin si Papa na walang malay. At sa sandaling yon, may masakit na katotohanan na pala na naghihintay sa amin nina Mama at Mara. Luna! Ma, kumusta si Papa? Anong sabi ng doktor? Okay na ba si Papa, Ma? Mga anak, Ma, bakit ka umiyak? Ma, bakit? mga anak. I'm sorry, pero wala na ang papa niyo. Ma, huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Hindi pa patay si Papa. Buhay pa si Papa. Buhay pa ang Papa ko. Ate Luna! Magpakuhawakan po. Puntahan ko si Papa. Kailangan ko makita si Papa. Dito lang kami ng kapatid ko para sa iyo, ha? Hindi! Hindi pa patay si Papa. Mara,
Mara, samahan mo ako. Puntahan natin si Papa. Sigurado ako hinihintay na niya tayo. Halika na. Mara! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Ate! I'm sorry. Pero kailangan natin tanggapin na wala na si Papa. Yung bibig mo, Mara! Huwag ka magsasalita ng ganyan! Ate! Kay Mama na mismo nang galing! Wala na si Papa! At naniwala ka naman! Talaga naman nagsisinungaling lang to si Mama eh! Mama naman kasi! Hindi nyo na lang kasi aminin sa amin ni Mara na pinaprank nyo lang kami! Di ba mapagbiro si Papa? Siguro magkasabot kayo, no? Siguro pinakiusapan kayo ni Papa na huwag sabihin sa amin ni Mara na buhay pa siya. Ha? Luna, sa tingin mo ba magagawa ko pang magbiro ngayon? Nagaya mo na sasaktan din ako. Pero kailangan na nating tanggapin ang katotohanan na wala na ang papa mo. Ate! Ate, magkakasama pa tayo ni Mama, ha? Haharapin natin to ng sabay-sabay. Ha? Ate! Anong haharapin ng magkakasabay? Si Baba ang kailangan ko! Kung ayaw mo akong samahan, Mara, bahala ka. Pero ako, pupuntahan ko na si Papa! Ate! Papadudot nung doktor na mismo ang nagsabi sa aking wala na si Papa ay saka nag-sink in sa akin ang lahat. Alam kong nariyan sina Mama at Mara, pero ramdam na ramdam ko ang sobrang lungkot at pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Dahil nawala na ang nag-iisa kong tunay na kadugo. Maaga nang nawala ang tunay kong ina, pero pati ba naman si Papa ay kinuha na rin sa akin. Lumipas sa mga linggo na halos nakakulong lamang ako sa kwarto. Bihira na akong kumain at halos hindi na rin ako nakikipag-usap sa kahit na sino. Lalo na kina Mama at Mara. Alam kong nasaktan din sila sa pagkawala ni Papa at pilit silang nagpapakatatag para sa akin. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko yon makita. Masyado po akong nalunod sa sarili kong lungkot hanggang sa dumating sa puntong sobrang pumayat ako at unti-unti kong nakakalimutan kung paanong muling bumangon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga araw, aaminin ko na unti-unti akong nagtanim ng sama ng loob kina Mama at kay Mara. Pakiramdam ko noon ay parang mas madali nilang natanggap ang pagkamatay ni Papa samantalang ako ay nanatiling lugmok at sugatan sa sakit ng pagkawala niya. Araw-araw ay dala-dala ko ang bigat ng kalungkutan. At habang tumatagal, ang lungkot na yon ay dahan-dahang napalitan ng galit at poot. Sa halip na ilabas ko ang sakit na nararamdaman ko sa tamang paraan ay ibinuhos ko ang lahat ng galit at poot ko kina Mama at kay Mara. Sa tuwing sinusubukan nila akong kausapin o kumustahin ay bigla na lamang akong napapasigaw o nagsasara ng damdamin ko. Dumating sa punto na parang natatakot na nga si Mara na lapitan ako. Pero kahit na ganoon ay pilit pa rin niyang sinusubukang kausapin at unawain ako. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay patuloy ako nagmamatigas at hinahayaan ang sarili kong lamunin ng sobrang lungkot
hanggang sa halos makalimutan ko na kung paano muling magmahal at magpatawad. Ate Luna, Luna, anak. Hindi ka pa ba nagugutom? Pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na. anong ginagawa niyo rito? Wala pa akong gana. Pero ate, nag-aalala na kami ni Mama sa'yo eh. Tingnan mo, pumapayat ka na. Kaya sige na please, kailangan mo to. Kumain ka kahit konti lang. Ilapag niyo na lang dyan sa mesa tapos umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Anak, nag-aalala na kami ng kapatid mo sa'yo. Lahat naman tayo nasasaktan sa pagkawala ng papa mo. Pero sana naman anak, wag mo kaming sukuan ng kapatid mo. Andito pa naman kami, di ba? Paano hindi ko kayo susukuan? Mukhang nakapag-move on na nga kayo sa pagkamatay ni Pape. Ang galing nyo ring magpaggap eh. Ate Luna, hindi sa ganun yun. Pare-pareho lang tayo nasasaktan at nahihirapan. Alam mo Mara, kung tutuusin, napakaswerte mo. Kasi nandyan si Mama sa tabi mo na nagmamahal sa'yo. Pero paano naman ako? Wala nang nagmamahal sa akin. Anak, hindi yan totoo. Mahal na mahal ka namin ng kapatid mo. Mautang na loob, lumabas na lang kayo ni Mara. Kasi sa tuwing nakikita ko kayo, mas lalo lang akong nasusuka. Tuwing sinusubukan niyo akong suyuin, mas lalo ko lang kayong kinasusuklaman. Ate, sumusobra ka na. Mara, please lang, wag mo namang sagot-sagutin ang ate mo. Hindi, May. Kasi kung makapagsalita siya, parang kasalanan pa natin na namatay si Papa. Ate, sabihin mo nga sa akin, paano ka namin tutulungan kung yung sarili mo mismo ayaw mong tulungan? Pilit ka naming iniintindi. Kaya sana naman, intindihin mo rin kami ni Mama. Intindihin? Ako yung namatayan dito! Ako yung nawalan! Wala akong pakialam kung isipin niyo na napakamakasarili ko! Ako yung naiwanang mag-isa dito! At hindi niyo ako maiintindihan kahit anong gawin niyo! Oo, alam kong nasasaktan ka. Kasi pakiramdam mo ngayon na wala yung nag-iisa mong kakampi. Pero kailangan mo rin maintindihan na simula nung naging parte kami ni Mara ng buhay mo, naging kakampi mo na rin kami. Tama si Mama, ate. Sa totoo lang, nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo sa amin ni Mama eh. Pero ganun pa man, gusto ko lang malaman mo na hindi mo to kailangang pagdaanan ng mag-isa. Ayaw niyong umalis ah. Utang na loob, pabayaan niyo na ako! Ate naman! Huwag mong gawin sana ito! Si Papa kailangan ko! Ate, please! Tama na! Ano ko awatin tong ate mo? Hindi ko kayo kailangan! Ate! Wala kayong kwenta! Ate, parang awa mo na. Tumigil ka na! Natatakot na ako sa'yo eh! Iwan mo ako! Hindi ko kayo makakaduga! Si Mama at si Papa ang kailangan ko! Pagkatapos kong magwala ay nakatulog ako sa sobrang pagod. Kahit na ang dami kong masasakit na salitang nasabi noong araw na yon ay malinaw pa rin sa alaala ko na hindi kailanman tumigil sina Mama at Mara sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin. Kahit patuloy akong nagmamatigas at binabalot ng galit at puot dahil sa pagkawala ni Papa. Nandun pa rin po sila. Tahimik na nagmamahal at umaasa na balang araw ay maghihilom din ang mga sugat sa puso ko. Dumating din ang panahong kinailangan ko nang bumalik sa eskwela. Pero nang mga panahong yun ay parang wala talagang pumapasok sa isipan ko. Patuloy pa rin akong nagluluksa at kahit na anong pilit kong mag-focus sa klase ay hindi ko magawa. Unti-unti akong nagsimulang magkating klases at natuto na rin po akong magbisyo tulad ng yosi at alak. Umaasang kahit sandali ay makakalimot ako sa bigat ng mga problemang dinadala ko.
Hanggang sa dumating ang araw na nalaman na ni Mama ang lahat ng mga pinaggagawa ko. At doon ko naramdaman na unti-unti nang nagkakaroon ng consequences ang mga desisyong ginawa ko habang ako ay nawawala sa sarili, Papa Dudut. Luna, Ano? saan ka galing? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre sa school. Sigurado ka? Utang na loob. Alam kong nagsisinungaling ka. Magsabi ka sa akin ng totoo, Luna. Ba't naman ako magsisinungaling sa inyo? Akala mo ba hindi nakarating sa akin yung mga kalokohang pinaggagawa mo, ha? Tumawag ako sa school ninyo at ang sabi sa akin, ilang araw ka na daw hindi pumapasok. Luna naman, bakit? Alam niyo naman pala eh. So ba't niyo pa tinatanong? Hindi na ako natutuwa sa pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Huwag kang bastos. Hindi ho ako bastos. Sadyang pagod lang talaga ako. Kaya pwede ba? Ipagpaliban na muna natin to. Wala ako sa mood makipagbardagulan sa inyo. Kinakausap kita ng maayos, Luna. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Mag-usap tayo ng maayos. Ang kulit-kulit niyo naman eh. Alam ko nasasaktan ka sa pagkamatay ng papa mo, pero hanggang kailan mo babalak sirain ang buhay mo, ha? Hindi sapat na rason yung pagkamatay ng papa mo para sirain mo yung kinabukasan mo. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo kasi hindi ko naman kayo totoong nanay. At hindi ko rin totoong kapatid yang si Mara. Kaya utang na loob, lubay-lubayan nyo na ako! Ah! Sigurado ako na kung nabubuhay lang yung papa mo, hindi siya matutuwa sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa mo. Kung nabubuhay si Papa. Pero patay na nga, di ba? Kaya wala nang patutunguhan tong usapan na to. Meron! Kasi kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Kinabukasan? Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin na wala namang kinabukasang nag-aantay sa akin? Pareho niyang patay ang mga magulang ko. Pero andito pa kami ng kapatid mo, Luna. Hindi ko kayo mga kadugo. Hindi ko kayo kaano-ano. Pero ni minsan, hindi namin naisip yon dahil tunay na anak at tunay na kapatid ang tingin namin ni Mara sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi halata naman na ako lang yung nasasaktan sa pagkawala ni Papa eh. Halata naman na ang bilis-bilis niyong nakapag-move on na parang walang nangyari. Napaka-plastic niyo. Nagkakamali ka, Luna. Kinailangan naming magpakatatag kasi ikaw nga itong inaalala namin. Napakahirap naman yatang paniwalaan yan. Dahil hindi mo kami nakikitang nagluluksa, hindi ibig sabihin nun na hindi kami nasasaktan. Alam mo ba na araw-araw akong tinatanong ni Mara kung kumusta ka na? Na kahit natatakot na sa'yo yung kapatid mo, palagi niya pa rin sinasabi sa akin na sobrang namimiss ka na niya. Palagi niyang pinagdadasal na balang araw. Sana bumalik yung dating samahan ninyo. At ganun din ako, anak. Sana balang araw bumalik yung dating Luna na malambing at palangiti. Noon yun, nung nabubuhay pa si Papa. Pero nung nawala si Papa, naramdaman ko na mag-isa na lang ako sa buhay. At sa pagkawala ni Papa, mas lalo ko lang naramdaman na hindi ko kayo makakadugo. Sinabi ko na to noon at sasabihin ko ulit sa'yo. Sina Mama at Papa ang kailangan ko. Hindi ko kayo kailangan ni Mara. Patuloy akong nagmatigas at nagrebelde hanggang sa dumating sa puntong tuluyan na akong nag-drop out sa pinapasukan kong eskwelahan. Noong una ay galit na galit si Mama sa naging desisyon ko at sobrang nag-aalala si Mara dahil kitang-kita nila kung paano ko unti-unting sinisira ang kinabukasan ko. Pero habang tumatagal ay parang napagod na rin silang pilitin ako at kalaunan ay tinanggap na lamang nila ang desisyon kong huminto muna sa pag-aaral. Sinabi pa nga sa akin ni Mama na naiintindihan niya raw ang kailangan ko munang magluksa sa pagkamatay ni Papa at bigyan ng sarili ko ng panahon para huminga. Pero dahil hindi na rin ako binigyan ng pera ni Mama ay nagkulong na lamang ako sa kwarto at nagmukmok maghapon. Lumalabas lamang ako sa sala kapag sobrang gutom na gutom na. Pero kadalasan ay nasa loob lamang talaga ako ng kwarto nakatulala sa kisame
o natutulog para lamang takasan ang bigat ng nararamdaman ko. Aaminin ko sa inyo na hindi po ako proud sa bahaging ito ng buhay ko. Pero ito ang totoo. Ito ang mapait at magulong yugto ng buhay ko na kinailangan kong pagdaanan. Bago ko unti-unting maintindihan ang sarili ko at ang mga desisyong ginawa ko na pinagsisihan ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating kami sa puntong halos naubos na ang pera sa joint account nina Mama at Papa. Kaya naman kinailangan ni Mama na maghanap ng trabaho at kumuha ng kung ano-anong sideline para lamang maitawid ang pang-araw-araw naming mga gastusin. Si Mara naman ay nagpa-part-time job para makatulong sa bahay at para maipagpatuloy niya ang pag-aaral at mabayaran ang sarili niyang tuition. Sa totoo lang ay sobra akong nakonsensya ng mga panahong yon dahil kung tutuusin ay may dahilan silang iwan o palayasin ako. Lalo na't naging pabigat na ako sa kanila. Pero yon ang isang bagay na hinding-hindi nila ginawa. Kahit minsan ay siguradong napagod na rin sila sa akin. Aaminin ko na nang mga panahong yon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko kina Mama at kay Mara. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko at medyo humupa ang sakit. Kahit na hindi pa ito tuluyang nawawala ay may mga gabi pa ring masakit at may mga ala-ala pa ring bumabalik pero hindi na kasing bigat ng dati. Sa totoo lang ay nakakahiyaring aminin pero mas naging mature pa sa akin ang nakababata kong kapatid na si Mara. Mas maaga niyang natutunan kung paanong tumayo at magpatuloy kahit na nasasaktan. Siguro ay ganon talaga ang buhay, Papa Dudut. Iba-iba tayo ng paraan ng pagluluksa. At iba-iba rin ang oras na kailangan natin bago tuluyang makabangon. At pagkatapos ng isang taon ay unti-unti na namang bumalik ang sakit. Dahil papalapit na ang Pasko at muli kong naaalala si Papa. Ano ba naman itong bodega na to? Ang dumi! Ang daming alikabok! Luna anak, yung extension cord, asan na? Hinahanap ko pa! Saan niyo po ba kasi nilagay yon? Tingnan mo dyan sa cabinet. Ano ba naman to? Ay! Teka, ito yung... Ate naman, ba't ang tagal mo? Kanina ka pa namin inaantay ni Mama yung extension cord. Asan na ba... Ate? Saan mo nakita yan? Dito sa loob ng lumang cabinet. Naaalala mo ba to? Ito yung pinakahuling parol na ginawa namin ni Papa bago siya na-aksidente. Siyempre naman ate. Tandang-tanda ko pa noon na pinipilit niyo ako ni Papa na tulungan kayo sa Christmas lantern na yan. Pero tinatanggihan ko kayo. Oo. Tinatanggihan mo kami ni Papa kasi ayaw mo yung napapagod ka. Sayang, no? Hindi na umabot tong parol na ginawa namin sa contest. Kasi hindi na namin natapos to ni Papa. Nakakamiss yung mga panahon na yun, no? Kung pwede lang sana nating balikan yun. Ate Luna, hindi pa naman huli ang lahat eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, pwede pa naman tayo gumawa ng mga bagong alaala. Ikaw, ako, si Mama.
Alam ko naman yun eh. Gusto mo ituloy natin yung Christmas lantern yun ni Papa? Ewan ko. Siguro ibabalik ko na lang dito sa cabinet. Wala na rin naman tong silbi. Tsaka nasasaktan lang ako tuwing naaalala ko si Papa. Alam niyo kayong dalawa, kanina ko pa inaantay yung extension cord, ha? Asa na ba? Sorry ma, nakita kasi ni ate yung Christmas lantern nila ni Papa. Naaalala ko pa yan, ha? Tandang-tanda ko pa nung pinagalitan ko kayo kasi ni minsan hindi naman kayo nanalo sa pa-Christmas lantern making contest ng barangay. Nakakamiss yung papa niyo, no? Sobra. Labas na po tayo. Nahanap ko na rin naman yung extension cord Ay, eh. sandali lang ate. May naisip ako. Ha? Anong naisip mo? Di ba may pa-Christmas lantern contest ulit yung barangay ngayon? Oo. Eh ano naman ngayon? Ay, Mara, anak. Alam ko na kung anong iniisip mo. Magandang ideya yan. Di ba ma? Sandali lang. Mara, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba kasing sinasabi nyo? Kayong dalawa lang tong nagkakaintindihan eh. Tutulungan ka namin ng kapatid mo na tapusin yung Christmas lantern ninyo ng papa mo. At isasali natin doon sa parol contest this year. Malay mo naman. Baka manalo na, di ba? Nang gabing yon ay ramdam ko na tuluyan nang nawala ang puot at galit sa puso ko. At para bang nararamdaman ko mismo ang presensya ng Diyos sa buwan ng Kapaskuhan. At doon na rin kami tuluyang nagkapatawaran ni na Mama at Mara. Mas lalo pang bumalik ang saya at init ng aming samahan ng muli naming pagtulungan ang paggawa ng Christmas lantern na sinimulan namin ni Papa. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam noon kung mananalo o matalo ang parol sa contest. Ang mahalaga lang sa akin ay matapos ito at makita na nakakarami ang aming ginawa. Pero sobrang bait ni Lord dahil sa unang pagkakataon ay nanalo ang parol na pinagtulungan namin ni Mara at Mama. At habang naglalakad kami sa sidewalk ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng tapat. Magpatawaran at maramdamang muli ang pagmamahal at pag-unawa namin para sa isa't isa. Congratulations, ate! Congratulations, nanalo yung paral mo! Sigurado ako na pag nandito si Papa, matutuwa siya sa ating tatlo. Matagal ang pangarap ni Papa na manalo sa contest na yun eh. Naku, tama ka dyan, anak. Alam nyo, sana wag akong multuhin ng papa ninyo, no? Pero sa tingin ko nanalo yung parol natin. Kasi tumulong ako. Siguro kung noon pa lang, tumulong na ako Malamang sa malamang, matagal na din tayong nanalo. Nako! Wow, ma, ang lakas ng hangin! Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo. Mara, maraming salamat Tinulungan niyo ako dito. Hindi po tayo mananalo kung hindi dahil sa inyo. Wala yun, ate. Maliit na bagay. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ulit tayo ng panibagong parol sa susunod na Pasko. Yun. At sinisiguro ko sa'yo na tayo ulit ang mananalo. Hindi na po kailangan, Ma. Ha? Bakit naman? Okay na po ako na natapos na natin yung sinimulan namin ni Papa. Sa susunod na taon, mas gusto ko po na i-enjoy natin yung Pasko natin na magkakasama. Aww, sweet mo naman, ate. Pero alam nyo, Mara, alam ko namang hindi naging madali yung taon na to nang dahil sa akin Nagsisisi ako. Kasi ang dami kong oras na sinayang. Nagsisisi ako kasi pilit kong pinagtabuyan yung mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako ng totoo. At nagsisisi ako kasi
Hindi ako naging mabait na kapatid at anak sa inyo. Ate, wala na yun, ha? Kalimutan mo na yun. Luna, anak, makinig ka sa akin, ha? Hindi kami nagsisinungaling ng kapatid mo nung sinabi kong mahal na mahal ka namin at hindi ka namin susukuan. Siguro nga hindi tayo magkadugo. Pero sinabi ko na sa'yo to noon at sasabihin ko ulit sa'yo to ngayon. Ni minsan, hindi naging hadlang yon para mahalin kita na parang tunay kong anak. I love you, Ma. I love you too, anak. Bara, isa sa mga pinagsisisihan ko yung hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. I'm sorry kung naging mahina ako. And I'm sorry na pinagmalupitan kita. Sana mapatawad mo pa ako. Patatawarin lang kita pero sa isang kondisyon. Ha? Ano naman yun? Pwede mo ba akong yakapin, ate? Siyempre naman. I love you, ate. I love you din, Mara. Sa puntong ito ay masasabi ko na may kapatawaran at kapayapaan na sa pagitan namin ni Mama at ni Mara. Alam kong may mga taong maaaring humusga sa mga pinagdaanan at naging desisyon ko, pero gusto ko lang sabihin na napakalaki talaga ng epekto kapag nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Kaya naman kung may kakilala tayong nagluluksa, sana'y huwag tayong mapagod na iparamdam sa kanila na may kasama sila at hindi sila nag-iisa. Dahil sa mga panahong yon, kahit simpleng pakikinig o pananatili ay napakalaking bagay na. Sa ngayon ay bumalik na ulit ako sa pag-aaral at isa na rin po akong working student. Aaminin ko na may mga struggles pa rin ako sa buhay. Pero araw-araw ay sinusubukan kong bumangon at ayusin ang sarili ko. Pangarap ko talaga na makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho para kahit papaano ay makabawi ako kina Mama at kay Mara, na patuloy na naniniwala at nagmamahal sa akin kahit na nawawala na ako sa landas noon. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay doon ko napagtanto na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kadugo mo. Ang pamilya ay ang mga taong piniling manatili, umunawa at magmahal sa iyo kahit sa mga panahong mahirap ka nang mahalin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Luna. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming dahilan ng mga tao kung bakit sila nagbabago. Madalas dahil nasasaktan sila ng todo. Ikaw, kabarangay, ano ang dahilan ng pagbabago mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cha, 25 years old at maagang naging man-hater. Dahil paulit-ulit akong niloko ng mga karelasyon ko. 14 years old ako noong first time na ma-in love. Sa kaklase ko, gwapo, masarap, kasama, talented. Yun siya, kaya ang bilis kong ma-fall. Nung niligawan niya ako, syempre hindi na ako nag-inarte. Dream boy talaga ang level niya. Pero kasing level din pala niya si Satanas. Pinagsabay niya kami noong pinakamagandang girls sa kabilang klase namin. Naka-move on din naman ako after that, Papa Dudut. 18 years noong next akong na-in-love. Pero malas pa rin. Yung next kong naging boyfriend ay isa palang bakla. Akala ko ay kampante na ako na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae, pero pinagpalit naman niya ako sa ibang lalaki.
Ang third boyfriend ko naman akala ko ay serious na. Maayos naman ang relasyon namin. Tinanggal niya ang trust issues ko at malalim na love ang na-feel ko for him. Tumagal po kami ng ilang taon bago siya nag-decide na iwanan po ako. Just because nanawa na siya sa akin. Boring daw ako, walang toyo, hindi nakikipag-away, hindi nagsiselos. Baliw, hindi ba? Sobrang na-hurt ako na dahilan kung bakit I choose na baguhin na ang pagkatao ko. Cha, anak. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? May itatanong lang ako. Go lang po, Tay. Pasok lang po. Anak, asan pala nakalagay yung... Ang ano po, Tay? Bakit ganyan yung suot mo? Bakit po? Uso to ngayon, Tay, ah. Di na naman kasi kayo nag-open ng social media eh. Nakakakita na ako ng ganyang mga damit pero para sa mga lalaki. Bakit ikaw nagsusuot niyan? Saan yung mga bestida mo, yung mga blouse mo? Hindi ko na po gagamitin yung mga bestida ko, Tay. Mas bet ko tong suot ko. Nak, panlalaki yan. Yun naman po ang goal ko eh. Maging lalaki. Ha? Bakit? Kasi ayoko nang maging babae. Kasi pag babae ka, lagi kong sinasaktan, pinapaiyak, niloloko. Ayun. Ano ba to? Nagre-rebelde ka ba, Cha? No po. Gusto ko lang itry maging lalaki para magets ko kung bakit parang hindi sila apektado kapag nakakasakit sila ng babae. At sa tingin mo, magigets mo yun kapag nagsuot ka ng damit ng lalaki? Ay, nako. Unti-unti po. After kong manamit ng lalaki, mindset ng lalaki naman ang next ko. Hanggang sa maging lalaki na talaga ako. Oo, di ba? Alam ko po, biologically impossible, pero ito lang po kasi yung nakikita kong way para makamove on dun sa mga ginawa sa akin ng mga lalaki. Feeling mo ba makakaganti ka sa kanila kapag nagpakalalaki ka? Nalalabuan ako kung paano mo maitatawid yung plano mo. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ganito ang epekto ng panloloko nila sa mga babae. Baka sakaling makonsensya naman sila. Ay naku anak, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi pa nagmamature, hindi niya magigets yung pinupunto mo. Hindi niya makikita na nakakasakit na siya. Maniwala ka. Lalaki ako oh. Dumaan din ako sa ganyan. Maswerte lang talaga na natagpuan ko yung nanay mo. Kaya ito, napabilis yung pagmamature ko. Pwede po ba yun talaga? Kapag nakilala na ng lalaki yung babaeng gusto nila, magbabago talaga sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng lalaki ganon. Siyempre, yung alam ko lang, yung naranasan ko. Sa lagay ko, ganon yung nangyari nung nakilala ko yung nanay mo. Di ba nga kwento niya sa'yo, babaero ako nun? Best friend mo nga raw si nanay nun eh. Oo. Tapos, na-inlove ka sa kanya. Oo. Ayaw daw po niya sa inyo nun. Lagi nga niya kayong binabasted eh. Yun nga. Ang kapal lang kasi ng mukha ko na nanligaw pa rin sa kanya kahit alam ko namang madungis na yung reputasyon ko sa kanya. Pero, tinamaan ako sa nanay mo eh. Kaya pinaghirapan ko siya. Tsinaga akong kunin yung tiwala niya. Buti nga po na fall sa inyo si nanay eh. Mabuti talaga kasi kung hindi, baka hindi kita kasama ngayon. Naku, hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi kayo kasama ng nanay mo. Kaya laking pasasalamat ko na pinagbigyan ako ng nanay mo noon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ko sa kanya na tama yung desisyon niya na pagbigyan ako. Ay, sana lahat ng lalaki katulad nyo. Sana. Pero hanggat hindi ko pa nakikilala ang lalaking yun, ipagpapatuloy ko tong pagiging tomboy. At kahit nga na-touch at nabuhayan ako sa story ni nanay at tatay ay hindi ko pa rin binitawan yung plano ko. Magpapaka-tomboy pa rin po ako. Hindi ko naman ginupit ang mahaba kong buhok. Naging boyish lamang ako ng malala. Yung tipong walang gustong lumapit na lalaki sa akin unless serious sila na kilalanin at mahalin ako.
Sinubukan ko rin makipaglapit sa mga babae para magmukha akong authentic na tomboy. Sa totoo lang ay nagkaka-crush na rin ako sa mga girls noon. Not sure kung dahil lamang yon sa galit sa mga lalaki. At sa journey ko ng pagiging tomboy ay nagkaroon ako ng bagong friend, si Ryan. Ka-age ko lamang siya at parehas kami ng mga hilig like basketball and video games. Tinuruan din niya ako ng mga hobby ng mga lalaki. Hindi naman niya ako sinubukang landiin. Sabi nga niya sa akin ay mas malaki pa raw akong umasta or mas lalaki at astig pa raw akong umasta kesa sa kanya. Flattered ako noon kasi doon ko napatunayan na effective ang pagpapalit ko ng aking pagkatao. Madalas ako rin ang tumutulong sa kanya para mapasagot niya ang mga kaibigan kong babae na natitipuhan niya, Papa Dudut. Ano, saan tayo mamaya? Shot? Pas muna. May hangover pa ako mula kahapon eh. Sus, Pahinga mo naman na tayo mo, pre. ikaw din, no? Friday ngayon. Daming girls sa Pobla. Pas muna. Pero, meron kasi akong type na babae. Lo, saan mo nakilala, ha? Dating app? Pobla? Sa court? Kaibigan mo? Sus, yan ka na naman eh. Oo nga. Tirador ka ng mga kaibigan ko. Wala na ako natirang kaibigan dahil lahat sila pinaasa mo. Hoy, nagiging totoo lang naman ako. Sa hindi nag-workout eh. Yung ibang friends mo demanding. Yung iba naman okay sa pagiging clingy. Yung isang kaibigan mo, si Tonet, unang date pa lang namin, gusto na ako i-live-in. Sinong hindi manggugust dun? Masyado mo kasing ginagalingan eh. Bilis tuloy nila ma-fall. O yan, hinahanapan ka na agad ng commitment. Pero kung usapang commitment lang naman, meron talaga akong type na kaibigan mo. Teka. Si Jan ba yan, yung naka-veneers? O si Luisa, yung laging maiksi yung palda? Ano, sino sa kanila? Yan na lang yung mga single na kaibigan ko na hindi mo pa sinaktan eh. Uy, hindi sila. Si yung laging naka-pink, Hmm? naka-braces, yung may bangs. Ah, si Mika. Uy, wag yun ah. Uy, grabe ka. Wag mo na may pagdamot. Seryoso na ako ngayon. Mabait kasi yon. Baka kung ano pang traumang ibigay mo sa kanya. Taong simbahan kaya. Uy, nagsisimba rin ako ha. Iba yung nagsisimba sa napapadaan lang sa simbahan dahil malapit doon yung paradahan ng taxi. Grabe ka. At least dumadaan pa rin sa simbahan. Oh. Sa pre, iba na lang. Huwag na si Mika. Kahit si Luisa na lang. Mahilig ka naman sa nakapalda, di ba? Si Mika talaga yung gusto ko eh. Sige na, tsa. Last na to. Promise. Ganyan Last. din yung sinabi mo kay Pat eh. Eh anong nangyari, ha? Wala pang 3 araw, ginost mo na. Paano hindi ko naman i-ghost yun? Eh, tinanong kung baog ba ako. Oh. Ano? Kasi gusto niya na ng lalaki makakabuntis daw. Tama bang yun yung topic namin sa unang chat ko sa kanya? Tingin mo. Kalokohan. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Tulungan mo na kasi ako. Last na talaga si Mika. Siya na talaga yung gusto kong seryosohin. Lagi mo sinasabi yan eh. Tapos kapag may nakita kang mali sa kanila, iiwan mo na bigla sa ere. Huwag ka kasing nega. Sige na, ano na. Reto mo na ako. Libre ka lunch mo 1 buwan. Isang buwan? Oo. Oh. Pati dinner ha. Tsaka kape tuwing weekends. Ano, G? Abusada ka ha. Eh di wag. Bahala kang manligaw kay Mika. Mahirapan pa naman yung mga lalaki na lumapit dun. Tsaka mataas ang standards nun, pero Sabi naman. nakikinig yun sa akin. Oo na, kapag- sige na. Lahat ng gusto mo, G na ako dyan. Yun! Dali mo naman palang kausap eh. Salamat ka talaga, gusto ko si Mika ha. Pero ikaw Ano? subukan mong paasahin at saktan niyang si Mika. Lagot ka talaga sa akin. Sunog lahat ng jersey mo. Di yan. Naniniwala ako na si Mika na yung babaeng para sa akin. Maayos naman si Ryan, Papa Dudut. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi na niya tinuloy yung panliligaw niya sa ibang friends ko. May saltik din kasi minsan yung mga kaibigan ko. Saka gusto lang siguro ni Ryan na magkaroon na ng girlfriend. Tanda ko, bago ko siya nakilala ay sobrang broken niya, Papa Dudut. Niloko kasi siya ng dating girlfriend niya. Tapos sinumpa niya ang lahat ng mga babae dahil po doon.
Hindi ba parang magkatulad kami ng sinapit? Pero eventually ay natuto na rin siyang magpatawad. Hindi na niya sinisisi sa mga babae ang isang beses na pagkabigo niya sa pag-ibig. Kaso, takot pa rin daw siya noon na magkaroon ng karelasyon. Kasi baka ma-broken ulit siya. Until one day, noong nakilala niya ang ibang friends kong babae, naisipan niyang subukan pong muli. Yun nga lang, hindi rin nag-workout kasi hindi sila nag-match. Hoping na kay Mika ay maging okay na si Ryan. Sana pag nireto ko si Mika sa kanya, ay magkaroon ng spark at magic sa pagitan nilang dalawa. Sana magustuhan din siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailan ko lang naging kaibigan si Mika. Noong time kasi na sobrang broken ako ay nag-decide akong sumali sa church activities malapit sa amin. Saktong youth leader doon si Mika, Papa Dudut. Napunta ako sa group niya at tanda ko pa na nakasuot siya ng all pink. Mukha siyang cotton candy sa paningin ko at malaki ang naitulong ni Mika sa akin sa pag-move on ko. Panay ang kumusta niya sa akin kung nagiging okay na raw ba ako. Hanggang sa naging close na kaming dalawa kahit noong time na naka-move on na ako sa recent ex ko. At doon pa rin po si Mika para kumustahin ako. Kaya ang laking takot ko na hindi sila mag-workout ni Ryan kasi parang hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko o dadamayan sa kanilang dalawa kapag nangyari yon. Pero tinigil ko ang kaka-overthink, Papa Dudut. Malay ko ba naman kung isang araw sila naman pala ang magkatuluyan, hindi ba? Kumusta yung group mo sa simbahan? Okay naman. Meron nga kaming bagong project na sisimulan namin bago matapos tong month. Saka... Nga pala, may nagkakagusto sa yung friend ko. Si Ryan. Si Ryan? Mm. Yung laging nakasuot ng jersey kahit hindi naman magbabasketball? Oo, siya nga. Type na type ka niya eh. Favorite din daw kasi niya yung color pink. Kaya ka ba pumunta rito para maging bridge ni Ryan sa akin? Parang ganun na nga. Ikaw kala ko naman gusto mo talaga akong kumustahin. Gusto naman talaga kitang kumustahin eh. Seryoso. Kumusta ba love life mo? May boyfriend ka na ba? Kasi kung wala pa, di kay Ryan ka na lang. Teka lang naman sis. Binibigla mo ako sa mga sinasabi mo eh. Nagmamadali na kasi si Ryan na magpalakad sa'yo eh. Pagbigyan mo no. Okay naman yun eh. Kung makapag-sales to ka sa kaibigan mo, kala mo siomay lang ang ino-offer mo eh. Mas masarap pa sa siomay si Ryan. Bakit? Natikman mo na ba siya? Yak! Ano ba? Hindi ko trip yun oh. Kadiri naman yun. Bakit naman hindi? Pas na ako sa lalaki. Sakit lang ng ulo yan eh. Sakit naman pala ng ulo eh. Di pass na rin ako dyan. Pero hindi ka dapat magpas kay Ryan. Pagsisisihan mo lang. Sige nga, i-convince mo ako para bigyan ko siya ng chance. Alam ko, sa itsura, hindi siya masyadong nabiyayaan. Pero habang tumatagal naman eh, kapag nasasanay ka na sa pagmumukha niya, may isip mo na, yun, pwede na. Ganun. Parang ayoko nang pwede na. Kung hindi naman basihan ng itsura, maayos talaga si Ryan. Nakakatawa yun, alam mo ba? Very sensitive yun sa ibang tao. Alam niya kapag bad mood ka. Tsaka gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Bibilhan ka niya ng ice cream o chocolate. Tapos alam mo, natatandaan niya lahat ng gusto mo. Kahit ikaw mismo, nakalimutan mo nang binanggit yun sa kanya. Pero siya pala, natatandaan pa. O, di ba? Talaga ba? Ang sweet naman. Sweet talaga yun. Tuwing birthday ko nga binabati ako nun eh. Sakto ng 12:00 ng hating gabi. Partida, maaga pa yung natutulog. Pero maghihintay yun ng 12:00. Mabati lang ako.
O, di ba? Grabe ha. Wala sa itsura niya. Mukha siyang loko-loko at hindi seryoso. Mukha lang. Pero kapag nakilala mo siya, hindi naman pala. Malalim na tao yun. Matalino. Marami kang matututunan sa kanya. Tsaka sobrang galante nun. Lagi niyang iisipin kung ano muna yung gusto mo bago yung sa kanya. Feeling protected ka rin lagi kapag katabi ka niya. 'Di ba? Yun naman ang kailangan nating mga babae. Ay, dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na tuloy siyang makilala. Sige, ireto mo na ako sa kanya. Yon, ayos! Nagulat ako nang mapa-oo ko kaagad si Mika, Papa Dudut. Nagulat din ako sa sarili ko nang maramdaman kong kumabog ang puso ko. Lalo na nung dinescribe ko ang good qualities ni Ryan. Hindi ako makapaniwala sa mga lumabas sa bibig ko. Pero totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Hindi lang dahil gusto ko siyang ireto kay Mika. Bigla rin akong nakaramdam ng selos nang maisip kong irereto ko na sila sa isa't isa. Doon ko na-confirm ang bagay na matagal ko nang dinidinay. Papa Dudut, gusto ko po si Ryan. Naunahan lamang ako ng takot na magmahal ulit kaya nagawa ko yung itago. At mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko nga yung itago lalo't ako na ang magiging bridge nilang dalawa. Pero hindi ko kayang maging tulay sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nasasaktan na po ako. Kaya naman dinedelay ko ang pagbibigay ng sagot kay Ryan tungkol kay Mika, Papa Dudut. Uy, ano na siya? Hoy, Karen. Anong ginagawa mo rito sa bahay? Malamang hingi ng update. Anong update? Ito naman parang tanga. Update kay Nika. Ano na, pasado na. Umuwi ka na nga muna, istorbo ka eh. Dami kong nilalaban ngayon oh. Tulungan na kita maglaba. Sabihin mo lang sa akin kung anong sabi ni Mika. Ayoko ng paglalaba mo. Ikaw na nga yung tutulungan dyan eh. Hindi ka nga nakakatulong eh. Nung last na tinulungan mo ako maglaba, yung mga dekolor ko biglang namuti. Yung mga puti naman ng itim. It's the thought that counts. Sus, tot, that counts ka pa. Umalis ka nga. Sumagot Marami ka na pa muna talaga kasi. akong gagawin. Ano nga? Nakausap mo na ba si Mika? Oo na. O ano sabi? Basta. Siya naman eh. Pinapaasa mo lang ba ako kay Mika? Ano na ba nangyayari? Ilang araw ka nang umiiwas sa akin ha? Kala mo hindi ko napapansin? Ay nako, sigurado ka bang gusto mo si Mika? Oo nga. Dumaan nga ako sa church nila nung isang araw eh. Grabe, ang ganda niya. Sana, di na siya magpahaba ng bangs. Tsaka sana, lagi siya nakapink. Lakas mga babae. Alam mo, nakakairita ka na. Umalis ka na nga. Grabe ka. Ba't ba kanina mo pa ako pinapaalis? Kasi marami pa nga akong gagawin. May tinatago ka, no? Ha? Ako? May tinatago? Oo. Ba't di ka makasagot tungkol kay Mika? Ano ba nalaman mo? Ano, busted na ako? Ay nako, eto na nga. Ayoko lang talagang manggaling sa akin pero dahil makulit ka, sasabihin ko na. Mabaho ang paa ni Mika. Huh? Kahit nakasapatos yun, maalingaso yung amoy ng paa niya. Alam mo yung cheese na nabubulok? Ganun na ganun. Kadiri naman. Oo! Kaya nga sa simbahan, laging nakatutok yung electric fan sa paa niya eh. Para lang mahanginan at maitaboy ang baho. Seryoso ka ba? Oo nga. At saka eto pa. Alam mo bang kahit bagong ligo siya, amoy ginisang sibuyas pa rin ang kilikili niya? Weh! Oo! Kahit 1 kilometer away ka sa kanya, maaamoy mo eh. Sobra ka naman. Kaya ikaw din. Gusto mo pa bang manligaw ng babaeng mabaho ang paa at saka kilikili ha? Oy, saka balita ko ha. May kuto yun. Kaya laging nakabangs. Pero, gusto ko pa rin siya eh. Lah, gusto mo siya kahit ganun na ang mga sinabi ko sa kanya? Madali lang naman solusyonan yung baho ng paa, kilikili. Deodorant lang yun, tsaka foot spray. Ako bahala dun. Bibilang ko pa siya. Pati yung pinakamalakas na antibacterial soap. Hanapin ko yun para sa kanya. Kung kuto naman kalaban, gata lang kalaban nun. Ganun kasi ginawa ni nanay nung nagkakuto kami ni ate noon eh. Akong bahala.
I can fix her. Nanibago ako kay Ryan, Papa Dudut. Hindi naman siya ganon dati. Kapag may sinabi akong kapintasan ng isang babae ay mati-turn off kaagad siya. Cut off agad ang babaeng yon sa buhay niya. Pero bakit noong siniraan ko na si Mika ay gusto pa rin niya, Papa Dudut? Nag-offer pa nga siya ng solusyon. Sa totoo lang ay hindi naman totoo yung body odor at kuto ni Mika. Gawa-gawa ko lang yon. Desperada na kasi akong mapapayag si Ryan na tigilan na si Mika. Kaya lang epic fail ang mga bagay na yon. Hindi ko magad si Ryan at doon ko na-realize na mukhang tinamaan na siya kay Mika. Bigla akong nagselos. Na-insecure ako bigla sa sarili ko at ikumpara ko ang sarili ko kay Mika. Ano ba naman ang laban ko sa napaka-feminine na datingan ni Mika, Papa Dudut? Sa aming dalawa, ako pa nga itong parang mukhang may body odor at puto. Napakaswerte naman talaga niya. Sana, ako na lang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinuloy ko pa rin ang pagiging bridge kina Mika at Ryan, Papa Dudut. Masakit man pero kailangan ko nang gawin bago pa makahalata si Ryan na iniiwas ko na sa kanya si Mika. Ang sakit kaya nun. Yung tipong nakiki-third wheel ako sa kanila sa dates nila. Ako ang taga-alalay kapag nauubusan na ng banat si Ryan. Panay naman ang puri ko sa kagandahan ni Mika para lamang tumaas ang self-confidence niya. Nakakadurog itong ginagawa kong ito, Papa Dudut. Hindi po madali, lalo tinanggap ko na sa sarili ko na in love na ako kay Ryan. Ang akala ko hindi na ako magmamahal ulit ng lalaki. Pero para naman akong biniro ni Lord. Bigla akong na in love ulit sa lalaki. Ang masakla pa sa best friend ko pa mismo. Hanggang isang araw sa pagharap kong muli sa salamin. Hindi na ako natuwa sa nakikita kong itsura ko. Namiss ko ang pagiging isang babae. Kaya naman, hinubad ko na ang suot kong panlalaki. At bumalik na sa pagsusuot ng bestida at pagme-makeup, Papa Dudut. Nakakaantok naman. Cha! Cha! Si Ryan? O Ryan! Sino ka? Baliw! Si Chato! Andiyan na si Mika? Poser, hindi ikaw si Cha. Ba't nakabistida ka? Tsaka ba't nakalipstick ka? For a change! For a change ka dyan. Sobra naman yata itong ginagawa mong change. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Sakto lang. Dapat ba mas floral yung dress na sinuot ko? Kulang ba sa tangkad tong heels ko? Mas bagay ba pag naka-red o pink lipstick? Ikaw ba talaga yan? Wala kang kwentang kausap. Kainis to. Asan na ba si Mika? Hindi sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapa-outfit check. Kayo talagang mga lalaki, wala kayong kwentang kausap. Uy, pati outfit mo sa mga lalaki mo pa sinisisi ha. Kami na lang lagi may kasalanan. Eh kasi naman, hindi ka sumagot ng maayos dyan. Ano ko sasagot eh? Nabigla ako eh. Ngayon lang kita nakitang maging babae. So ibig sabihin, mukha akong lalaki noon. Bakit? Di ba yun naman yung goal mo? Nagsusuot ka ng damit panlalaki, ano pang inaasa mo magiging tingin ko sa'yo? Ngayon, anong tingin mo sa akin? Ha? Oo, tingnan mo na. Walang kwenta. Ano ba kasi nakain mo? Ba't biglang nagpakababae ka? Alam mo, laitin mo na lang ako ng derechahan kaysa paligoy-ligoy ka pa dyan. Sige, gusto mo yan ha? Iksi ng bestida mo ha, in fairness. Puti pala ng tuhod mo. Pero hindi ko sinasabing bagay ha. Hindi ko bagay ang bestida. Bagay na hindi. Paano ba to?
Huwag ka na nga magsalita. Kakainis to eh. Pero, hindi. Yung lipstick mo, ayos. Maganda, bagay sa'yo. Di ka na maputla. Mukha kang ano. Basta, maganda. Maganda ako? Uy, hi guys! Uy. Sorry na late ako ha. Uy, Cha, naunahan mo pa pala ako. Pasensya pala kanina, hindi ko nasagot yung mga tawag mo. Kasi naman, nakikipagpatentero ako sa mga sumasakay sa MRT eh. Kakarating ko lang din naman eh. Uy, teka lang. Teka lang. May napapansin ako ha. Ikaw ba talaga yan, Cha? Uy, ang ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, magbalik loob ka na eh. Tingnan mo nga oh. Oy, Ryan. Tingnan mo nga tong best friend mo oh. Di ba ang ganda niya? Ha? Ano? Pwede na. Pwede na. Anong pwede na? Wala talaga kayong kwentang mga lalaki, no? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya kanini. Sobrang girly mo today, Cha. I love it. Kailangan mo nang irampa yan sa mall later, ha? Ano, tara na? Uy, Ryan. Nakatulala ka dyan. Tara na. Isasama ba talaga natin si Cha? Ha? Eh, bakit naman hindi? Napag-usapan na natin to kahapon ha. Anyari sa brain cells mo? Lumipad na naman ata kung saan eh. Hindi, naisip ko lang. Baka hindi pa siya komportable na maging ganyan, babae. Baka may lang siyang maglakad-lakad sa mall, lalo kapag pinagtinginan siya ng mga lalaki. Hindi ko alam kung dilulo lang ba ako, Papa Dudut, pero kita ko sa mga mata ni Ryan ang paghanga sa pagbabago ko. Panay ang tingin niya sa akin lalo na kapag hindi nakatingin si Mika sa kanya. Ako naman ay nagpapanggap na hindi ko yon napapansin. Deep inside ay grabe ang kilig ko. Buong araw na magkakasama kaming tatlo sa mall at nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan namin ni Ryan hanggang pag-uwi ay napapaisip ako at napansin na ba talaga niya ako? Naghihintay ako ng chat sa kanya, umaasa na baka umamin na rin siya. Pero inabot na ako ng umaga sa kakahintay ay wala siyang message sa akin. Pagkatapos noon ilang araw na niya akong iniwasan. Nasaktan ako. Akala ko naman may chance na ako sa kanya, nagrebelde ako. Pero hindi na ako bumalik syempre sa pagiging boyish. Sinubukan ko nang makipag-date, sumama sa mga party kung saan ay merong mga lalaki na pwede kong magustuhan. Isang gabi ay nasundan ako ni Ryan sa isang birthday party na invited ako, Papa Dudut. Lasing ka na, halika na. Ano bang pakialam mo? Itiwan mo na nga ako! Bakit? Boyfriend ba kita ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo, ha? Ikaw din naman eh! Nanahimik ako dito tapos bigla mo sisirain yung gabi ko. Malis ka na nga! Hindi ka naman invited dito eh. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa akin. Eh di wag. Kahit dito ka pa matulog, hindi ako sasama sa'yo. Talagang matigas ang ulo mo, ha? Ano ba, Ryan? Itiwan mo nga ako! Bigat mo! Subukan mong pumasok ulit sa loob ng bahay na yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Inaano ba kita ha? Sino ka ba? Ba't ba ang tapang mo, ha? Gusto lang naman kitang protektahan eh. Hindi ka na nga makatayo ng maayos, oh. Gusto mo ba may mangyari sa yung masama? Wow! Oo, isa pagiging protective ah. Ano ka, boyfriend? Ay, wait. Best friend lang pala kita. Best friend! Halika na. Umuwi na tayo. Halika Iwan na. mo ako sabi eh! Bakit ba hindi mo nalang tinuloy-tuloy ang pag-iwas mo sa akin, ha? Bakit kung kailan gusto na kitang kalimutan, tsaka ka biglang lalapit? Cha. Oo, Ryan! Magkamila na tayo! Gusto kita! Gustong gusto! Pero ang manhid mo! Nakita mo na ang pagbabago ko pero wala lang sa'yo!
Di mo lang naiintindihan yung nararamdaman ko. At ikaw, naiintindihan mo ba yung nararamdaman ko? Sa tuwing nagpapatulong ka para mapasagot si Mika? Sa tuwing sinasama niyo ako sa date yung dalawa? Kala mo ba okay lang ako doon? Ryan, para akong tanga! Tinutulungan kita sa kaibigan ko. Kahit sa totoo lang, gusto ko sa akin ka lang. Gusto ko rin naman na akin ka eh. Ano? Akala mo ba madali para sa akin to? Sa una pa lang gusto na kita. Kahit mas lalaki ka pang manamit kaysa sa akin, gusto pa rin kita. Pero kinailangan kong itago yun. Kasi lagi kang galit sa mga lalaki. Alam mo, ayos lang sa akin na i-reject ako ng mga kaibigan mo. Ayos lang sa akin, basti din ako ni Mika. Pero hindi ikaw. Ayoko. Kaya hindi ako umamin sa'yo nun. Kasi iniisip ko palang na i-reject mo na ako parang hindi ko na kaya. Kasi alam ko pati pagkakaibigan natin mawawala pag sumugal ako sa'yo. Ryan, totoo ba yan? Sinubukan ko naman pigilan eh. Kaso lumala nung nagdamit pang babae ka na. Alam mo naman kainahan ko yung ganyan, di ba? Tsaka ang ganda-ganda mo. Tsaka sobra. Di ka mawala sa isip ko eh. Kaya, yun. Umiwas ako kasi lumalalim na lalo yung feelings ko para sa'yo eh. Paano si Mika? Sinabi ko na sa kanya yung totoo. Ayun, ayos lang daw sa kanya. Sabi niya, di naman daw niya ako ganun ka-type. Nahiya lang daw siya tumanggi sa akin kasi nireto mo ako sa kanya. Meron daw talaga siyang gusto sa church nila. Alam mo, nagpapatulong nga sa akin. So, paano na to? Paano na tayo? Eh, kung di ka na bad trip sa lalaki, liligawan na sana kita. Paano kung may galit pa rin ako sa mga lalaki? Hindi tatanggalin ko yung galit na yan. Pero alam mo, ayos lang sa akin na magalit ka sa lalaki. Oo, tama. Pabor nga sa akin yun eh. Para siguradong akin ka na. At hindi ka natitingin sa iba. Nagkatinginan kaming dalawa, Papa Dudut. Para bang ang perfect ng lahat. Parang may fireworks sa paligid na tanging kami lamang dalawang nakakakita at nakakarinig. Napakasaya sa pakiramdam. Sa isang iglap ay nawala lahat ng takot ko at galit sa mga lalaki. Parang ang sarap lang ulit magtiwala. Sa ngayon ay inaaral kong tanggalin ang galit ko sa mga lalaki. Malaking tulong si Ryan dito. Mapagpasensya si Ryan sa mood swings ko. Kapag naalala ko ang mga nangyari sa past ko ay andyan siya para i-assure ako na mag-heal din ako. At dahil po doon ay mas lalo akong lumalambot. Iba talagang nagagawa ng totoong pag-ibig sa tao. Walang kahit na anong galit o trust issues ang magwawagi. Basta meron lang isang tao na handa kang intindihin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at Barangay Forever Chat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.